Red. Patuloy kong hinihimas ang likod ng anak ko habang umiiyak ito sa balikat ko. Hindi niya kasi matanggap na natalo siya. Hanggang sa makarating kami dito sa bahay ay patuloy pa rin ang pag-iyak niya. Bilang kanyang ina, ramdam na ramdam ko ang kalungkutan ng anak ko. Umupo kami sa sofa at dahil karga ko siya, napunta siya sa kandungan ko. Hindi ko rin alam kung bakit natalo si Red. Pero hindi ko masabi sa kanya na magaling din talaga yung nanalo. Dahil alam kong masasama ang loob niya. I'm a loser, sabi nito sa pagitan ng hikbi. Look at me, baby. Malambing kong sabi dito. Sinunod naman niya ako. Pinunasan ko ang luha na nasa mata at pisngi niya. Saka ito binigyan ng marahang halik sa pisngi. Ayos lang matalo. At least may napasayak ang tao dahil nanalo siya. Dapat pa nga siya ang maging malungkot dahil marami siyang napaiyak. Suminghot ito. Talaga? Pinisil ko ang tungki ng ilong nito. Yes, baby. At saka nandito si mami. Nagandahan ako sa tugtog mo. Yumakap ulit ito sa akin at ibinaon ang mukha sa liig ko. I love you, ma'am. Mas gagalingan ko na lang po next time. Tumango ako. I'm start humming para makatulog si Red. Alam kong puyat at pagod siya. Kailangan niyang magpahinga para hindi siya magkasakit. Habang ginagawa ko iyon, ay hindi maalis sa isipan ko ang nangyari kanina. The first thing I noticed was his stature. His body became more magnificent. Power evident in his corded muscles. He has on dark jeans that fit his lean frame perfectly. Slouching a bit on his hips, but held in place by a worn leather belt. His sleeve polo is black and plain. His hair was unruly and rumpled like he'd been in a fight with his camp. I have the urge to brush the strands out of his face, or use it to tug him in to kiss me. Wait, where did that dough come from? I mean, gusto kong hilain yung buhok niya para sa bunutan. Akala niya siguro hindi ko napapansin ang pagsilip niya sa pinto ng backstage na kinaroroonan ko. Nagtago ako para hindi niya makita. Ayokong magpakita sa kanya. Laking pasasalamat ko na rin na hindi nanalo si Red kasi kung nanalo siya, masisira ang lahat ng plano ko. Hindi ko gustong ipagkait kay Red ang ama niya. Kapag nasa tamang edad na siya, ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat. Sumandal ako at saka tumingala. Pumikit ako. Ayoko nang muling maalala ang sakit na dinulot ni Wright. Ayoko na uling makita siya. Ayoko nang masaktan. Kinabukasan ay ayos na ang pakiramdam ni Red. Nakakangiti na ulit ito na parang walang nangyari. Hinatid ko na siya sa eskwelahan niya bago ako pumasok sa trabaho ko. Holiday ang pasok ko ngayon kaya ipinagluto ko na ng lunch si Red. Ikaw na ang bahala sa anak ko, Miss Quezon. Nakangiting sabi ni Mr. Cross, ang ama ng isa sa mga estudyante ko, si Cynthia. Araw-araw nitong inihahatid ang anak at binibilin sa akin. Lumuhod ito at inilagay ang dalawang kamay sa balikat ni Cynthia. Be a good girl, Cynthia. Hinalikan nito sa noo ang anak bago umalis. Tara na, Cynthia, magsisimula na ang klase. Tinangka kong hawakan ang kamay nito pero agad din niya itong binawi. I don't like you. Madiing sabi nito bago pumasok sa classroom. Sinundan ko ito ng tingin hanggang sa makaupo ito sa tabi ng pinsan niya. Huminga ako ng malalim bago isarado ang pinto at lumakad sa papunta sa harap ng blackboard. Pasensya lang talaga ang kailangan ko sa trabaho ko. Since exclusive school ito, hindi mawawala ang mga baratinilyang katulad ni Cynthia. Good morning, Miss Quezon.
Masiglang bati ng mga estudyante ko. Hi kids, nagawa nyo na ba yung assignment nyo? Malambing kong tanong sa mga ito. Ang tinuturuan namin ay 5 taon hanggang 12 taong gulang kaya kailangan ng masidhing pasensya. Siyempre, ang easy lang naman nun. Napatingin ako sa gawin ni Cynthia. Inirapan niya ako at saka nag-make face. Pagpasensyahan, bata iyan Melissa. Halos kasing edad lang yan ng anak mo. Pero ang sarap tirisin. Okay, Cynthia, can you recite your poem? Why don't you just read it? Huwag kang tamad. Wala ka sa level namin kaya wag mo kaming utos-utusan. Masungit na sabi nito. Hindi ko makuhang magsalita dahil sa kagaspangan ng ugali nito. Napakabait ni Mr. Cross para magkaroon ng isang anak na may ganitong ugali. Sa tingin ko, may problema ang pamilya ni Cynthia ngayon kaya siya nagkakaganito. Tumayo ang pinsan nitong si Terence. Oy Cynthia, sumusobra ka na. Tumayo na rin si Cynthia at dinuro ako. Talaga naman na, ayoko sa kanya. Hindi nyo ba napapansin? Inaakit niya ang papa ko. Gold digger. Parang may tumusok sa puso ko nang sabihin niya ayon. Parang nakita ko sa right nang sabihin niyang gold digger ako. Bakit ba ang akala nila lahat ng taong mahihirap? Gold digger. Kumot mayaman sila. Hindi nakahipo ng putik. Hindi nakasinghot ng alikabok. Ganito na sila kung umasta. Ayokong magsalita. Alam ko kasing hindi maganda ang lalabas sa bibig ko. You're too imaginative, Cynthia! Sigaw ni Terence kay Cynthia. Kids, calm down, please. Huwag kayong mag-away. Umupo si Terence bilang pagsunod sa utos ko pero hindi si Cynthia. Nanatili pa rin ang tapang sa mukha nito. Pinalambot ko ang ekspresyon ko at malungkot na tumingin sa kanya. Cynthia, hindi ko inaagaw sa iyo ang papa mo. Sinungaling! Madiin nitong sabi. Nakita ko ang pagtakas ng luha sa mata nito. Agad naman itong pinahid iyon. Nilapitan ko ito sa kalumuhod para magpantay ang mukha namin. Hinaplos ko ang malambot at madulas na buhok nito na tinatalian ng isang pulang ribon. Totoo ang sinasabi ko. Mahal ka ng papa mo at mahal din niya ang mama mo. Cynthia, ang gusto ng papa mo ay ang magkaroon ka ng maraming kaibigan dito sa school. Kaya sa akin kanya binilin ay dahil ako ang pinagkakatiwalaan niyang gagabay sa iyo. Ako, handa akong maging kaibigan mo kung gusto mo. Totoo ang sinasabi ko. Sinabi na rin iyon sa akin ni Mr. Cross. Masyadong masungit si Cynthia kaya wala siyang makasundo kahit sa mga pinsan niya. Maski ang mga guro at tutor nito ay sinusukuan siya. Wala itong kaibigan. Kaya napag-isip-isip ni Mr. Cross na ibilin sa akin si Cynthia dahil alam niyang kaya kong ihandle ang ugali nito. Malawak daw kasi ang pangunawa ko sa mga batang katulad niya. Talaga? Tumango ako. Inalis ko ang luha na tumakas sa isang mata niya. Nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Sorry po Miss Quezon. Sorry po sana sabi ko. I forgive you. Hinaplos ko ang likod nito. Tumahan ka na at magkaklase na tayo. Lumayo ito sa akin. Nakita ko na ang magandang side nito na kahit sino ay hindi nakita. Puro na lang kasi kamalian niya ang nakikita ng ibang tao. Si Cynthia kasi yung klase ng tao na gusto niya ikaw ang unang makikipaglapit at hindi siya. Mahiyain ito. Nami-misunderstood lang ng ibang tao. Ang bait-bait niyo po. Umupo na ito. Bumalik ulit ako sa harap at nagsimulang magklase. Naging aktibo si Cynthia sa klase.
Marami ring humanga sa katalinuhang taglay nito sa musika. Tinuruan ko sila kung paano gamitin ang iba't ibang ori ng drums. Natigil ang pagtuturo ko sa isa kong estudyante nang may kumatok sa pintuan ng classroom namin. Tumayo ako at saka pinuntahan ang pinto. Binuksan ko iyon. Yes? Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makilala ko kung sino ang taong nakatayo ngayon sa may pintuan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Aryo, nanlaki ang mga mata nito. Melissa. Malakas kong naisara ang pinto kaya napapitlag ang iba kong estudyante. Ano ang ginagawa niya dito? Kinaiinis ko ang mabilis at hindi kontroladong pagtibok ng puso ko. Nakakainis. Nakilala niya si Red kaya ba bumilis siya ng ganito? No, hindi dapat. Ipalaglag mo yan. Ipalaglag mo yan. Ipalaglag mo yan. Patuloy na umiikot ang mga salitang binitawan nito sa akin noon. Tama, wala na akong natitira pang pagmamahal sa kanya simula nung araw na gusto niyang ipalaglag ang anak namin. Wala na siyang puwang sa puso ko. Huminga ako ng malalim at saka inalis ang kahit anong emosyon sa mukha ko. Pagkatapos ay muling binuksan ang pinto. Nice reception we got there. May nakakalokong ngiti sa mukha nito. Parang gusto ko siyang kalmutin para mawala yon. Nakakainis. Ganyan ba ang isasalubong mo sa bagong estudyante mo? Sinundan ko ang tingin nito sa ibaba. Nakita ko ang isang batang babae na nagtatago sa may hita nito. Parang may pumigas sa puso ko nang makita yon. Is he? Ipinilig ko ang ulo ko para maalis sa isip ko ang sakit na nararamdaman ko. Bakit ba nasasaktan na naman ako? Tandaan mo, Melissa, itinapon ka na niya. Dapat magalit ka. Dapat hindi ako magpaapekto. Dahil sa mga naisip ko na iyon, nawala muli ang emosyong nasa mukha ko. Wala akong pakialam kahit na may anak siya. Hey, cute girl. Tumingala ito kay Wright at agad ding nagtago sa likod nito. Tito, I'm scared. Tito? Bakit nung sabihin niya iyon, parang nabunutan ng tinik ang puso ko. Parang feeling ko gumaan ang pakiramdam ko. Bakit nararamdaman ko na naman ito? Hindi ito tama. Lumuhod si Wright para magpantay ang mukha nila. Inilagay nito ang kamay sa ulo ng bata. You don't have to be booby. Look at your teacher. Does she look scary to you? Lumingon sa akin si Bobby at saka nahihiyang kumaway. Hi. Hindi ko pinansin ang malalim na titig sa akin ni Wright. Binuo ko ang atensyon ko kay Bobby. Hello, nice to meet you, Bobby. Inilahad ko ang isang kamay ko sa kanya. Dahan-dahan naman niyang inilagay doon ang maliit niyang kamay. Inakay ko siya papasok ng classroom, ngunit tumigil ito at lumingon sa likod. Si Bobby lang ang lumingon, hindi ako. Be a good girl, Bobby. Narinig kong saad ni Wright. Nandito lang si Tito sa labas. Nakita kong tumango si Bobby at pagkatapos ay tiningala ako. Tara, ihahanap kita ng mauupuan mo. Nakangiti kong sabi rito sa kahinila sa tabi ng isang lalaking bata. Habang naglilison ako, pinipili kong huwag tumingin sa may pinto. Kaya ang ginawa ko, pinasara ko kay Terence ang pinto dahil iyon naman ang batas. Kapag nagkaklase kailangan nakasara palagi ang pinto para maiwasan ang distraksyon. I dismissed my class dahil magtatanghalian na. Kinuha ko lahat ng gamit ko at naglakad patungo sa may pinto. Walang tao sa labas, ni wala kahit na sinyalis na naroon si Wright. Huminga ako ng malalim sa kadumaritso sa faculty. Doon kasi kami madalas mag-lunch nila Krisa. Pagbukas ko ng pinto ng faculty,
ay bumungad sa akin ang katahimikan. Wala sa mga pwesto nito ang mga kaibigan ko. Bakit walang tao? Lance na. Iginala ko ang mata ko sa paligid dahil baka nagtatago lang ang mga loka at pinagtitripan ako. Nasilip ko ang kinaroroonan ng disko. Napakunot ang noo ko nang mapansing may taong nakaupo sa upuan ko. Agad akong lumapit. Nanigas ako nang makita ko si Wright habang komportabling nakaupo doon. Hawak nito ang isang frame. Kilala ko ang frame na iyon. Iyon yung frame na iniregalo sa akin ni Reid nung kaarawan ko last year. Parang nabuhusan ako ng malamig na tubig nang ma-realize kong anong litrato ang nakalagay doon. It was me and Reid. Picture namin iyon kasama si Jollibee. Tumakbo ako palapit rito at marahas na kinuha ang picture frame. Itinago ko iyon sa likod ko. What are you doing here? Tumayo ito. Napaatras ako nang nag-isang hakbang siya papalapit sa akin. Naglaban kami ng titig. Kinausap ko yung mga co-teachers mo na wag muna sila papasok dito dahil gusto kitang kausapin. Usap? He must be joking. After so many years? What? Bakit mo yun ginawa? Galit kong saad dito. Ngayong kaming dalawa lang dito sa faculty. Hindi ko na itinago ang pang-uuyam at galit na nadarama ko sa kanya. Huminga ito ng malalim. I want us to talk. Talk my ass. Ayokong makipag-usap sa isang makasalanang katulad niya. Wala tayong dapat pag-usapan. Malamig kong sabi rito. Patalikod na ako nang maramdaman ang kamay nito sa braso ko para pigilan ako sa pag-alis. Matalim ko itong tiningnan. Hands off! Seryoso ang mukha nito. Tell me, yung bata sa litrato, siya ba ang anak ko?